Sa iba, ikaw, Gen Z ka. Kulang sa palo. Palo, Papa? Ba't ako naman po, Papa? Hindi niyo naman po ako pinapalo. Pero nasunod po ako sa inyo, tsaka may takot po ako. Hoy, dami nagkakamali. Anong hindi pinalo? Pinalo ka ng papa mo ng edad 3 or 4 years old ka. Kumain tayo sa fast food. Ang daming bata, ang liliit. Para tumahimik lang, tatapatan ng cellphone. So wala nang disiplina. Para kumain yung bata, manahimik, cellphone ang katapat. Nagsimba tayo, ganun din. Papasok sa simbahan yung mga edad 3, 4, or 5. So imagine mo, nasa simbahan. Para lang manahimik yung bata, bibigyan ng cellphone. Ma, nakikalas po kasi ako eh. Bakit? Bakit po nakukumpara po ngayon sa social medias yung Gen Z versus batang 80s, 90s? Mama, tanong ko lang po, ano po ba yung pinagkaiba ng Gen Z versus batang 90s at 80s noon? Yung ba anak? Siguro para sa akin social media, gadget, alam mo kung bakit anak. Ngayon kasi sa social media, wala nang barrier. Tapos sobrang revelated na yung mga posts. Ganon. Tapos, syempre, maraming mga Gen Z ngayon ang nakahawak lagi sa cellphone, nanonood, nakikita. Kaya, ganun siguro katitigas ang ulo ngayon ng mga Gen Z. Pero alam mo anak, kung sino mas magandang magkwento sa inyo yan, yung papa mo. O yan, sakto, papa mo. Bakit? Ano yan? Pa. Papa, nakaka-curious po kasi ako eh. Ngayon po, sa social media, nakukumpara na po yung Gen Z versus batang 90s at 80s. Anong issue? Anong comparison? Dahil pasaway? Ano bang sinasabi sa social media? Pati nga. Yun nga, sobrang tigas daw ngayon ng mga ulo ng mga kabataan na. Ito. Ang layo ng mga kabataan ngayon sa era naming noon, 80s and 90s. Oo, ito nga issue eh. Actually, era mo to ngayon, mga Gen Z. Sa akin, ako 90s ako eh. Pero pinanganak akong 80s. Pag pinanganak kang 80s, batang 90s ka kasi 90s ka, magbibinata. Tama ba ako ni? Kasi para sa akin, social media talaga ang dahilan. Hindi mo rin pwedeng isisi sa social media. Kasi nasa magulang pa rin yan. Di ba? Sige, magbibigay ako example. Kasi kami nung mga batang 90s, mas matigas ang ulo namin sa inyo, Red Talk. Kami, pagka nawala kami ng alas 5, alas 6, alas 7, hindi alam ng nanay tatay namin kung saan kami hanapin. Walang CCTV. Okay? Maraming chismosa, pero karamihan, walang pake. May pake lang yon pag meron talagang umaangat na kapitbahay. Pero yung mga nawawalang bata, hindi ganong pinapansin sa amin yun. Oh, real talk yan. So, sa nakikita ko sa mga Gen Z ngayon, sa iba, ikaw Gen Z ka. Kulang sa palo. Palo, Papa? Ba't ako naman po, Papa? Hindi niyo naman po ako pinapalo. Pero nasunod po ako sa inyo, tsaka may takot po ako. Hoy, dami nagkakamali. Anong hindi pinalo? Pinalo ka ng papa mo ng edad 3 or 4 years old ka. Ba't? Hindi ko na po matandaan. Yun, tama yun. So, kaya ko nasabing kulang sa palo. Kasi sa nakikita ko, example lang, nung nakaraan, kumain tayo sa fast food. Ang daming bata, ang liliit. Para tumahimik lang, tatapatan ng cellphone. So wala nang disiplina. Para kumain yung bata, manahimik, cellphone ang katapat. Nagsimba tayo, ganun din. Papasok sa simbahan yung mga edad 3, 4, or 5. So imagine mo, nasa simbahan. Para lang manahimik yung bata, bibigyan ng cellphone. So yun yung mga nakikita kong dapat yung ganong edad ang dinidisiplina ngayon pa lang. Kasi yung edad 2, 3, 4, 5,
Yun yung stage na pwede mo talagang paluin yung bata, pero hindi malakas. Tingnan mo, hindi mo natatandaan, di ba? Pero nakatatak sa iyo yung respeto, yung pagsunod, tsaka yung takot. Kasi kung hindi ko ginawa sa iyo yung anak, nung ganung edad mo, malamang ngayon, pasaway ka rin katulad ng mga ka-age mo. Papa, may nababasa din po ako eh. May batas daw po na pinagbawal yung pagpalo. Actually, oo, pabor ako doon. Alam mo kung bakit, anak? Meron kasi mga magulang, meron mga stepmother, meron mga stepfather, may mga tiyahin, may mga lolo, may mga lola, may mga pinag-iwanan ng mga anak na grabe sila manakit sa bata porkit hindi nila anak. Pabor ako doon. Pero meron din naman mga magulang talagang yung mga lasinggerong tatay, yung mga adik na tatay, yung palasugal na nanay, yung nagpapa-ending na nanay, yung mga chismosang nanay. Sila yung pagka nagulo ng anak nila yung ginagawa nila, pinapalo nila ng malakas. Pabor ako doon. Kasi nga sumobra na yung pananakit sa ganong edad. Lalo sa panahon ngayon, pag pinalo mo yung mga Gen Z dahil hindi kayo palalaro sa kalye, ako minsan nakatapalaroin, di ba? Kasi sa panahon talaga ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga taong makasalamuhan nyo. Kami may tiwala kami sa iyo. Pero sa panahon kasi ngayon, bigla na lang nagbabatuhan, bigla may nagrarayot, bigla may naghahabulan ng saksak, o bigla may nag-aaway ng mga ex na pulis o ex na ganito something, tapos ang kalaban nila, parking lot lang, magbabaril lang. So yun yung nakakatakot na senaryo ngayon. Kaya hindi kita basta-basta pinapayagang pumunta sa mga classmates po maglalaro. Kasi hindi ko alam kung sino yung mga tao sa paligid natin ngayon. So pinagbawal siya kasi nga, grabe manakit yung ibang tao. Pero ako, as magulang mo, pinasayang batas na yan. Baby ka pa o wala ka pa eh. Pero pinalo pa rin kita. Pero hindi masakit, di ba? Or hindi mo naramdaman or hindi mo na maalala ngayon. Kasi nga hindi naman talaga siya yung tipong lumatay sa katawan mo. Palo siya ng disiplina. Hindi palo ng parang hindi na kita mahal. Yan din ang pagkakaiba natin. Alam mo kung bakit hindi kita pinapalo ngayon pag may nagagawa kang mali sa school tsaka dito sa bahay? Bakit po, Papa? Kasi nung ganyang edad mo, grabe ako paluin ng nanay tatay ko. Sa ganyang edad ko, nararamdaman ko yung parang walang laya, gusto mo lang makipagkaibigan, gusto mo lang makipaglaro. Kailangan matulog ka ng tanghali. Kasi ang kasabihan nun, pag hindi natulog sa tanghali, hindi lalaki. So ang daming kasabihan dati na sobrang mali pag ginugol mo ngayon. So, naisip ko na ngayon na ako ni tatay, ginagawa pala yun ng mga magulang namin dati para madisiplina kami. Para matuto kami. Gumagawa sila ng mga exaggerated na batas sa bahay para lumaki akong maayos na tao. Pero anak, masakit yung palo sa akin. Kasi wala pang batas dati. Nanay ko, sinipa ako ng botas sa nguso. Tatay ko, halos paluin na ako ng bakal na sinturon. Yung walis tambo, anak, bali dito yan. Yung walis tambo na bagyo, bali dito yan. Diyan ako kung paluin ng nanay ko. Pag hindi ko lang naguguhit ng circle, yung talagang circle, nang wala talagang pattern. Ganong katindi yung mga magulang ko. Hindi ko ginagawa sa'yo. Kasi, nung nagbibinata na ako, pinangako ko sa sarili ko na hindi ako mananakit ng anak kasi masakit talaga yung palo. Masakit talaga yung masakit. Hindi ko ginagawa sa'yo, anak. Kasi ayaw ko maranasan mo rin yung naranasan ko noon sa magulang. Dumating sa punto na isinumbat ko na sa kanila yung pananakit nila sa akin parehas na hindi nila nagawa sa mga kapatid ko. Ayaw ko maranasan mo yung sobrang sakit, sobrang hapdi, na halos hindi ka na makahinga sa bawat palo. Talagang hagupit kong hagupit. Kaya pinangako ko sarili ko na ako ngayon bilang magulang mo, hindi ko gagawin sa iyo. Kaya maaga ka tang didisiplina. Dahil karamihan din ng ganyang edad sa mga katulad mo, ang mabilis magtanim ng sama na loob at magrebelde, lalo pag wala kayong nakausap na mas matanda sa inyo o magpapaliwanag sa inyo na maayos kung bakit kayo kailangan paluin at sawayin.
Sobrang sakit lang. May kukumpara ko naranasan ko sa naranasan mo o naranasan ng iba dyan. Naging broken family pa kami. Kaya hindi kita pinapalo ngayon, anak. Pero nung 3 taong ka, 4 na taong ka, 5 taong ka, doon kita pinalo dahil gusto kita madisiplina. Kaya ngayon, di ba, konting boses ko lang, takot ka na. Kasi bata ka pa, recognize mo na yung boses ko. Na inisip ko na kahit sumama na yung loob mo sa akin, kahit magtampo ka na sa akin, or kahit maging mama's girl ka na, okay lang din. Importante may isa kang magulang na kinakatakutan. Kumpara nga sa ibang Gen Z na katulad mo na wala talagang kinakatakutan. Kasi nga, bata pa lang, gadget na. Mali na, bibigyan pa ng reward para manahimik. Ayaw kumain ng gulay, bibilan ng fast food para kumain. So, nasa magulang yan, anak. Hindi ko sinisisi yung mga kapwa ko batang 90s or batang 80s kung bakit ganun yung mga anak nilang Gen Z ngayon. Para sa akin kasi, marami rin mababait na magulang sa anak talaga na inaabuso nga ng anak. Kaya ako, di ba, ang tinuturo ko sa iyo kung paano ka rin maging mabuting kaibigan, kung paano ka maging matinong barkada, kung paano ka maging magalang na bata sa ibang tao. Nasa magulang pa rin yan. Siguro dahil hindi naman lahat na kaidaran namin nakaranas ng talagang disiplina ng magulang. Marami rin kami mga barkada dati na rich kid. Yung lagi may mga may towel sa likod, puro pulbo yung mukha, likod. Yung talagang parang halos ayaw palangawan ng nanay. Tapos lagi may hawak na robot. Ganun lang dati mga bata anak. Spoiled na yon. Pag lagi kami towel sa likod, tapos puro pulbo yung mukha mo kahit pinapawisan ka na, tapos may hawak kang 2 robot, spoiled ka na nun. Ngayon kasi ang bata, para ma-spoiled o para lang manahimik, gadget. Yan, so, yun, siguro, isa sa factor talaga kulang sa palo. At hindi ko rin masisi kung bakit binaba yung batas na yan na bawal mamalo. Kasi nga, ulitin ko, ang daming umabuso. Batang 90s, batang 80s, o hanggang millennial, paluin mo yan, malakas pa yan eh. Makakahinga pa yan. Ngayon, mamalo ka ng bata, wala. Malamang, isang araw pa lang, wala nang buhay. Kasi nga, hindi kayo nakaranas ng tuwing alas 3 hanggang alas 5, tatakbo sa labas, nakikipaglaro. Pero take note kaya ka magaling sumayaw, kaya ka maliksi. Kasi pinapanood man kita ng gadget, pinanood ka man namin ng internet, pinapanood mo Spider-Man. So, nakuha mo yung ibig ko sabihin. Depende rin sa magulang kung ano yung pinapanood sa anak. Kung papanoorin mo lang ng Mr. Bean, wala mangyayari. Ikaw, kaya ka maliksi, kaya ka magaling sumayaw, kasi yung pinanood mo, gumagalaw. Nagsasalita, anak. Yan kasi yung ngayon yung hindi na siguro, di ko alam kung bakit hindi mabantayan ng mga magulang nila or hindi nila magabayan sa ganung bagay. Parang ginawa nilang busal sa bata yung yung gadget O bakit ikaw? Ilalaban ka sa ibang Gen Z, mas maliksi ka, mas mabilis ka tumakbo, nakakasayaw ka, natuto ka mag-English dahil sa social media. Ang dami mong magandang natutunan dahil sa social media. Kasi nga, ginaid ka namin. Hindi ka lang namin pinabayaan. Hindi ka lang namin binigyan ng cellphone para lang manahimik. Binigyan ka namin ng gadget to the sake at may matututunan ka. At ngayon, ayang ka. So, nasa magulang yung anak? Ha? Kain tayo. Gutom na ako